Isang maikling pagtalakay sa mandatory 8-hour safety and health seminar. Mahalaga ito para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat manggagawa. Tatalakayin natin ang introduction to OSH, ang kahalagahan nito, ang OSH situational sa Pilipinas, at ang MGA salient features ng OSH legislation. Ang Occupational Safety and Health, OSH, ay isang cross-disciplinary area na nakatuon sa pagprotekta ng kaligtasan, kalusugan, at kapakanan ng MGA taong nagtatrabaho. Ang pangunahing layunin ng lahat ng OSH programs ay itaguyod ang isang ligtas at malusog na kapaligiran sa trabaho. Ginagawa nitong mas ligtas ang MGA manggagawa at nagpapataas ng kikitain ng kumpanya. Ang OSH standards ay isang set ng patakaran mula sa DOL na nag-uutos sa paggamit ng MGA, nararapat na pamamaraan at kondisyon UPANG matiyak ang ligtas at malusog na trabaho. Ang OSH standards ay ang MGA patakaran na inilabas ng DOL UPANG, tiyakin ang ligtas at malusog na pagtatrabaho, hango sa MGA pamantayan ng mas maunlad na bansa. Ang Republic Act No. 11,058 at ang Implementing Rules and Regulations nito, DO 198-18, ay nagpapatibay sa pagsunod sa OH standards at nagbibigay ng parusa sa MGA paglabag. Ang bawat employer, contractor o subcontractor ay may mahalagang tungkulin para sa kaligtasan at kalusugan ng kanilang MGA manggagawa. Tungkulin ng employer na magbigay ng lugar ng trabaho na walang mapanganib na kondisyon na maaring magdulot ng kamatayan, sakit o pisikal na pinsala sa MGA manggagawa. Kailangan magbigay ang employer ng kumpletong tagubilin sa kaligtasan, tamang oryentasyon, at kinakailangang personal protective equipment, PPE, ng walang bayan. Ang MGA manggagawa ay may tungkulin at karapatan din sa OSH. Ang pakikilahok ng manggagawa ay mahalaga sa OSH. Tungkulin ng manggagawa na gamitin ng tama ang lahat ng safeguards at safety devices, sumunod sa MGA tagubilin, at magulat ng anumang peligro sa trabaho. Ang MGA manggagawa ay may karapatan na malaman ng iba't ibang uri ng peligro sa lugar ng trabaho at mabigyan ng sapat na pagsasanay at edukasyon tungkol dito. Anumang sinasadyang pagkabigo o pagtanggi ng employer, contractor o subcontractor na sumunod sa OSH standards ay may kaukulang parusa at multa. Ang MGA multa ay nakabatay sa uri ng paglabag, tulad ng hindi pagpaparehistro, hindi pagbibigay ng training o hindi pagbigay ng PPE. Ito ay kinocompute sa bawat ARAW hanggang sa ganap na pagsunod. Ang MGA manggagawa ay maaring mag-file ng claims para sa compensation benefit dahil sa work-related disability o kamatayan, alinsunod sa Presidential Decree No. 626. Ang Employees Compensation Program, ECP, ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa MGA manggagawa at kanilang MGA pamilya. Kasama sa ECP benefits ang loss of income benefit, medical benefits, death benefits, at carer's allowance para sa permanent total disability. Bawat workplace ay dapat bumuo at mag-implementa ng isang angkop na OSH program na NA ayon sa format na inireseta ng DOL. Ang OSH program ay dapat naglalaman ng Hazard Identification, Risk Assessment and Control o HIRAC, Medical Surveillance, at First Aid at Emergency Medical Services. Tandaan, ang isang ligtas at malusog na workforce ay integral sa pagbuo ng bansa. Magtulungan tayo para sa OSH. Salamat sa inyong pakikinig.